This video is going to be another stock market analysis video and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So as usual, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So for the PSEI, the last time na napag-usapan ko yung chart na to, nung June 16 pa. So ito yan, yung may blue na vertical line. So tatanggalin ko lang yan. So previously, sa mga na-plot ko na key areas ng PSEI, the last time na nag-close siya around 6,245 nung June 16 na candle. Tapos nalagay ko nga dito na potential support itong S1 na level, itong buong range na to. Kaso, mukhang malakas talaga yung selling pressure na nangyari the following trading day nung June 17. Lumagpas siya dito sa S1 tapos dito siya nakahanap ng support sa S2. So nakikita nyo naman nagkaroon siya ng maliit na bounce dito tapos nag-hold yung price. And then kahapon, June 22, dahil sa issues pagdating dun sa peace deals ng US at Iran, eto nga, napunta yung PSEI sa 6,035. Tapos, it's approaching the psych support at 6,000. Pero mukhang magkakaroon ng silver lining sa market dahil may mga articles na lumabas na kung saan sinasabi na nagkaroon na nga ng agreement yung US tapos Iran and nagkaroon ng resolution na yung oil na napoproduce ng Iran is pwede nang ibenta ulit globally kasi dati marami silang mga sanctions, 'di ba? So somehow naging bullish yung markets doon sa global markets tapos yung price ng oil bumababa, nag-below 80 na naman siya ulit. So let's see sa trading day to day kung magke-create ba yun ng magandang catalyst para sa PSEI para instead na pumunta siya dito sa 6,000 na price area, pumunta na siya ng 6,000 and above ulit. So dahil sa nangyari, babaguhin ko lang tong mga key areas natin sa chart. So for the PSEI, yung previous na S1 niya, gagawin ko na tong resistance. So ayan siya. And then itong S2 din, tatanggalin ko na yan kasi para sa akin resistance na to ulit. So ito yung magiging R1 para sa akin. Tapos itong level na to, yung R2, and then this level here sa 6.4, yan yung recent swing high ng PSEI, yan yung gagawin kong R3. So ngayon, tatanggalin ko muna yung mga ibang resistances dito sa taas para hindi naman ganun kagulo yung drawings at yung mga patterns na makikreate, no? So meron tayong psych support sa 6,000 and it's possible din naman na ito na yung maging S1 niya. Pero dahil meron tayong na-establish na low dito sa 6,018, pwede ko naman tong gawing S1 along with the psych support, no? So, pwedeng range i-consider yung S1 na yan. Which means, itong previous na support niya, ito na yung S2, tapos ito na yung S3. Ano yung pwedeng mangyari sa PSEI kung may ripple effect sa market natin, no? And let's say, mag-recover nga siya tapos pumunta siya dito ng 6.1. Ibig sabihin, kailangan pa rin niyang lagpasan itong 6.2 na level papuntang 6.250 before niya i-try i-test yung 6.4. So definitely magiging maganda sa PSEI kung kaya niyang lagpasan finally yung 6,400 na level, no? Kasi andyan naman yung previous na level ng PSEI nung hindi pa nangyayari yung Middle East conflict. So kung malalagpasan niya tong R1 and then magre-resist lang yung R2 or magre-resist yung R3, posible siguro na mag-consolidate yung PSEI dito sa bago niyang kine-create na box, no? Let's say magkaroon lang siya ng zigzag motion dito or magkaroon lang siya ng malaking consolidation. So, in the event naman na magkaroon ng malakas na selling pressure kasi hindi naman ibig sabihin na bullish sa global markets, magiging bullish din agad sa PSEI, diba? There's always a chance na magkaroon ng selling pressure kung may something wrong fundamentally sa Philippines. So, kung mabutas tong S1, then definitely, no, para sa akin yung next na possible support ng PSEI is S2. So, tingnan natin sa magiging trading day to day kung okay ba tong magiging galaw ng PSEI moving forward because of the de-escalation and positive na developments na nangyari sa global markets. So, for the first stock na i-cover ko, that's ICT. So, andito na tayo sa chart ng ICT. But before I discuss yung technical charts ng stock na to, kung bago ka pa lang sa channel na to and hindi mo pa napapanood yung before you buy video ko sa ICT. So sa mga videos na part ng before you buy playlist, ang ginagawa ko dito is pinag-uusapan ko yung general overview ng mga iba't ibang stocks na part ng Philippine stock market. So hindi lang ICT yung nako-cover ko sa playlist na to. So may mga ilan na din ako nagawang videos covering stocks like ASEN, Maynilad, Tel, Pure Gold, and Ayala Land.
So kung hindi nyo pa napapanood yung mga video sa playlist na to, click nyo lang towards the upper right or check nyo sa homepage para makita nyo yung buong playlist. So balik tayo sa charts. So for ICT, the last time that I talked about this stock nung first week pa ng May. So ito siya, yung may blue vertical line. And ito nga yung mga na-plot ko na key levels niya, no? So hindi ako naglagay ng mga key levels niya towards the resistance range kasi nasa all-time high tapos kaka-break lang sa 52-week high ng stock na to. Pero ang na-plot ko doon is posibleng magkaroon ng consolidation yung ICT, no? So ito kaya may box dyan. And ayun yung ginawa niya for a few days until nag-try siya mag-breakout nung third week ng May, around May 22, papuntang May 26. Pero hindi niya kinaya, tas nagkaroon ng bentahan, and then malakas yung naging selling, and papunta na sana siya dito sa S1 na support. So I was able to plot this arrow. Pero aggressive yung mga buyers, no? Dahil hindi nila nahayaan na mabutas tong S1 na support ng ICT. Kaya hindi rin nabasag. So hanggang dito lang. And then, nagkaroon agad ng recovery sa market. So nasunod yung isang bias na magbe-breakout yung ICT dun sa gagawin yung consolidation. And then finally, nagtuloy-tuloy na. So ngayon, yung ICT, dumire-diretso siya pataas, no? Tapos sayang lang kasi ang naabot niya na high is 995. So malapit na sana dun sa 1,000 na mark. So definitely, yung magiging resistance ngayon ng ICT is itong 995, no? Kasi ayan yung kanyang all-time high sa ngayon. So R1 yan. And then, for the support, tatanggalin ko na tong box kasi syempre hindi na yan yung pattern na ginawa niya. And then, I can see na meron ditong interaction na kung saan nagkaroon na ng role reversal. So, previous resistance and then previous support. So, definitely, this is the immediate support para sa ICT, no? Yung S1 na yan. So, of course, that means itong level na to, yung previous na resistance, along with the previous swing low sa area na to, ayan yung gagawin kong S2 na support ng ICT in terms of structure. So, tatanggalin ko na yung mga ibang drawings dito. And, of course, that means na itong level na to, yung magiging S3. And then, this level here, gagawin ko na tong S4. So, makapal-kapal na support yung sa ICT in between S2 and S4 kasi may previous siya na consolidation dito, no? So, ICT, sobrang laki ng weight nito sa PSEI index. I think more than 20%. So, kapag nahuhulog talaga yung ICT, talagang nagre-reflect yun sa PSEI. Kaya kung makikita nyo dito, ilang araw na yung ICT na pababa. Kaya, grabe din yung effect niya sa PSEI pababa din. So, let's say na mag-support yung ICT dito sa S1 or kahit hindi na siya umabot sa S1, no, kung maganda talaga yung effect nung development sa global markets, let's say makarecover yung ICT, it looks like pwede siyang mag-create ng isang malaking consolidation dito. Kung hindi mabubutas yung S1, no? Pwedeng ganito kalaki yung consolidation or pwedeng hanggang dito lang kung magso-support na tong price level na to. So, ilalagay ko lang to dyan sa may S1 in case lang na tapikin niya lang tong S1 na support. So, pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na talagang nasa short-term uptrend yung ICT. And ito nga, sa ngayon, nag-hover siya above dito sa MA20. So, dapat mag-support talaga tong ICT sa level na to. Kasi pag nabutas pala yung MA20 tapos nabutas yung S1, pwedeng mag-transition siya towards a short-term consolidation, no? Kagaya nung ginawa niya dito. Nung nahulog siya sa MA20, nagkaroon siya ng sideways for several weeks. So, pag nilabas ko naman yung MA50, medyo malayo pa kasi nasa below pa nung S1, no? So, historically, nagsiserve siya as support level yung MA50 nung April, tapos nung last week ng April. So, pag nahulog ba yung ICT sa S1, pwedeng mag-serve as support yung MA50. So, tingnan natin, no? Kasi mukhang meron din siyang confluence dito sa 800 na price area. So, pag nilabas ko naman yung MA100, ayun, kitang-kita naman na nasa long-term uptrend pa yung stock. Tapos, ang tagal na, no? Simula nung last time na tinapik niya yung MA100, nung November pa last year. So, ang ganda nung trend overall ng ICT. So, tingnan natin, no, yung magiging movement ng ICT this trading week. Kung kakayanin ba niya na i-test agad yung ginawa niyang bagong all-time high sa R1 para makalagpas ng 1,000 price area or magsistay lang ba siya dito sa loob ng consolidation na ginawa niya. So, next stock, that's JFC.
So for Jollibee, the last time na na-cover ko yung stock na to nung last week ng May pa. And ito nga siya, yung may blue na vertical line. So, nung kinover ko yung stock na to, yung in-anticipate ko sa kanya kung magiging malakas talaga yung selling pressure, pwedeng mabutas. And then, of course, yung kanyang next na support is S2. Pero ayun nga, hindi naman siya nabutas agad dito. And nagkaroon mo lang siya ng consolidation for several days. So magte-test sana siya nung resistance niya dito tapos magbe-breakout sana nung June 16 pero nabentahan siya dahil negative yung sentiment sa market. Tapos ito nga kahapon, June 22, nag-breakdown siya sa S1. So yung in-anticipate ko na pwedeng mangyaring breakdown niya nung first week ng June na delay lang and dito siya nagkaroon ng breakdown sa June 22 So tatanggalin ko na tong mga arrows dito pero itong isang arrow papunta sa S2 pwedeng mangyari pa. Kung sobrang lakas ng selling pressure this coming trading week, ito yung pwede kong asahan na support for Jollibee, yung around 109 na price area, So, in the event naman na makarecover agad yung JFC, let's say maganda yung effect nitong development sa Middle East conflict and makabalik siya dito sa loob, then kahit pa paano okay na, kasi at least maka-cancel out yung selling na nangyari nitong June 22. Pero of course, that would mean pwedeng lumaki yung kanyang box dito sa level na yan pag ito yung na-establish niya na support. So, imumove ko lang yung S1 na support dito sa bottom part ng range. I-assume ko lang na kunwari magkakaroon ng recovery yung JFC. So, that would mean ito yung magiging recent na swing low niya. So, syempre support agad. Pero ayun, pag may selling pressure, syempre pwede pa siyang mag-revisit dito sa S2. So, ito, meron akong nilagay dito na R1 kasi nga syempre pwedeng mag-serve as resistance to dahil previous na support. So, ngayon i-maintain ko pa rin na yan yung R1. Pero this time, yung R2 dito ko na ilalagay around this levels sa upper part ng range. So, gagawin kong R2 to. And then, ito, gagawin kong R3. Tapos, ito yung R4. So, pag nilabas ko yung MA20, ayun, wala pa rin naman pinagbago. Nasa short-term downtrend pa rin yung JFC. So, sayang lang, Kung nakalagpas sana siya dito sa level na to, yung 140 nung June 16 or June 17, may chance sana siya mag-transition towards a short-term uptrend. Pag nilabas ko yung MA50, ganun din, sobrang layo pa talaga niya. So, clearly, nasa medium-term downtrend pa yung stock. And pag nilabas ko yung MA100, ganun din, mas malayo pa. So, long-term downtrend for Jollibee. So, tingnan natin this coming trading week kung kaya bang mag-recover agad ng JFC above 130 na price area. So, hindi kasi magiging maganda sa stock na to kung magre-revisit pa siya dito sa 109 na price area. So, last stock, that's RLC. So, for RLC, medyo matagal na. The last time that I talked about this stock nung first week to second week January pa. And during this period nga, ito pa rin, may na-anticipate tayo ng mga pwede niyang gawin. It's either mag-breakout siya or magkaroon ng breakdown papunta dito sa S2. So, ang nasunod niyang scenario is magkaroon ng breakout. And napaaga lang yung breakout niya kasi in-anticipate ko around January 23 pa yung breakout to 27. Pero nag-breakout na agad siya nung January 14. And after niya mag-breakout, maganda yung follow-through. Pero talagang tinapik niya yung resistance dito sa R2, So, if we look towards the left, ito kasi yung na-identify ko na resistance dyan. So, itong may red arrow. So, ayun yung nakapigil sa stock, So, nag-resist yung 19.18, 19.20 na price area dyan. So, tatanggalin ko na yung mga ibang drawings dito. And i-retain ko lang itong mga ibang line sa taas dahil syempre it's very clear pa naman na resistances yan. Pero lalagyan ko lang muna ng R, So, ito, meron din obvious na swing high sa 18.62. So, resistance din yan ulit. So, mamaya ako nalalagyan ng mga numbers. And sa ngayon, ang ginagawang pattern ng RLC, mukhang meron siyang ginagawang maliit na consolidation sa area na to. So, ibig sabihin itong 16.80, ito pala yung R1 niya kasi upper part ng range. Ito na yung S1 ng RLC. So, that means itong level na to pwede nating makonsider as R2, and then R3, and then R4. So, pag nahulog pa yung RLC sa S1, ano yung sunod niyang pwedeng puntahan na support? So, meron tayong previous na consolidation din sa area na to. So, syempre, ibig sabihin yan, yung around 15.60 na price area, ito, yung magiging nating S2. Tapos, pwedeng malalim na yung next na support dito sa 14 na price area malapit, So, ayun yung S3. So, malayo-layo pala.
So, make or break pala sa RLC this coming trading days or trading weeks. Kasi pag nakalagpas siya dito sa R1, so at least may potential siya na magkaroon ng gap fill, no? Papuntang 17.40, papuntang 18. Pero pag nag-breakdown siya dito sa S1, last line of defense niya na yung S2. Kasi pag nag-breakdown pa to sa S2 tapos walang mga investors or mga traders na bibili nito, ang next na strong support niya na is S3 na, no? So, dapat hindi na siya mahulog dito sa S1. Kasi habang lumalapit siya dito sa S2, mas tumataas yung chance na mag-breakdown siya sa S2. So, pag nilabas ko yung MA20, ayun, okay sana yung galaw ng RLC nung nag-breakout siya tas maganda yung follow-through. Pero nag-resist nga dito sa 19.18, 19.20 na price area. And then after nun, ayan, nasa short-term downtrend talaga siya. So ngayon mukhang nagkakaroon siya ng transition towards a short-term consolidation or short-term uptrend pag nalagpasan niya tong R1. So pag nilabas ko yung MA50, mukhang nagkakaroon siya ng sideways na movement. So, pwedeng consolidation in the medium term. Lalo na pag hindi naman siya nahulog sa S2 or S1, no? So, pag nagstay lang siya sa levels na to or above 17 na price area, pwede siyang nasa medium term consolidation lang. So, pag nilabas ko yung MA100, ayun, sayang kasi kung hindi sana siya nahulog, na-maintain pa sana niya yung kanyang long-term uptrend. Pero dahil nahulog na nga siya dito, talagang nawalan ng momentum yung RLC dahil sa nangyari. So alam naman natin yung naging issue nito kung bakit siya nahulog eventually. Siyempre dahil sa Middle East conflict pa rin naman yan nitong first week ng March, no? So nagtry pa sana siyang makabawi nung May 12 pero nahihirapan talaga siyang masustain yung levels na yun. Lalo na at uncertain yung mga nangyari sa markets last month. So tingnan natin kung anong gagawin ng RLC in the coming trading days or weeks, kung lalabas ba siya dito sa box na pataas or lalabas ba siya sa box na pababa. So ayun lang guys, that ends this stock market analysis video. If you haven't watched yung mga before you buy videos ko, you can click towards the upper right, stock market lesson video sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe sa channel so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.